ito na, babasahin na natin. Oh, lumabas na sa Manila Times. Hindi na natin patatagalin, ha? Oo, ha. Nako, inulit na ni Aurea Haway. Coach, rainbow color natin. Oy, thank you. Inulit pa ang super chat. Salamat, Aurea Haway. Oh, Manila, Philippines. Pakita ko lang, babasahin ko isa-isa, ha? Babasahin ko sa English, tatagalogin ni Vice President Sara Duterte accepted the challenge of former presidential spokesperson Harry Roque Jr. to undergo a hair follicle drug test. Yan ang sinasabi ko, shoot sa banga di ba? Ang politiko ay dapat nakikinig sa mamamayan. Alam mo, eto isa sa sign na ang politiko ay may concern sa bayan, nakikinig. Pag ang politiko bingi na, mahirap yun. Kasi para sa kanya, siya nang tama diba? So, salamat. Talagang Vice President Sara Duterte, alam mo, ang laki na minamature niya, and feeling ko talagang she is ready for presidency. Talaga namang hindi, kasi isang senyalis 'yan. Yung ang politiko kasi, we have to accept, okay? This is reality in the Philippines. Ang laki po ng distansya ng mayayaman sa mahihirap. Unlike in other countries, pare-pareha sila ng hindi nagkakalayo masyado. Pero sa Pilipinas, admit natin, malaki ang discrimination. Talagang medyo malayo ang mahirap sa mayaman. And karamihan ng mga politiko mayayaman yan. Alta sa syudad. Di ba? Saka nakakita ng mayor, gobernador, ang yaman. Pero yung probinsya nila, taghirap. Buong paligid, hirap, hikaho sa buhay. Yung mayor, mayaman. Typical yan sa Pilipinas. So, ang politiko, karamihan dyan mayaman. Kaya matataas ang tingin sa sarili. Hindi yan makikinig sa bayan unless it's election. Di ba? Pansin nyo? Ang daming politiko ngayon ayaw makinig. Bingi-bingian sa sigaw ng bayan. Si VP Sara, hindi, nakinig. Kailan lang sinigaw natin? Thursday. Nagalit pa nga yung karamihan. Friday sinigaw na lang ni Maharlika at ni Doc Badoy. Tapos tuloy-tuloy na. Ngayon, magpapadrug test na si Vice President. According to Manila Times, itong binabasa ko Roque's challenge was in reaction to the bill filed by the Vice President's brother, Davao City Representative Paulo Duterte, that mandates all elected and appointed government officials, including the President, to undergo a hair follicle and urine drug test 90 days prior to election day. They must not only prove that they are drug-free, but they must likewise show that they are in right frame in mind in navigating the countries during these challenging times. Napaka-importante po yun na hindi ka addict ngayon. Kaya kailangan ng drug test kasi siyempre yung safety ng buong bansa safety ng Pilipinas, di ba? Safety ng desisyon. Tingnan nyo ang ginagawa, susugod ang mga pulis, full battle gear, susugurin ng reliyon. Wala na silang reliyon ngayon. Wala na silang respeto sa mga reliyon ngayon. Tingnan nyo ang ginagawa sa KOJC. Tama bang gawing jogging path nitong mga pulis ang napakatahimik na highway ng Davao? Yung ba ay desisyon ang tamang nasa tamang kaisipan? Saan ka nakakita? Mga pulis sa bundok dadalahin mo sa Davao. Di umano. Para dito magano? Ang NPA nasa bundok. Di ba? Para mangharas dito? In a chance interview with reporters in Davao City on Thursday night, Duterte said that she accepted Roque's call for a drug test. Oh yes. Ayan na, inaccept Na-interview si BP Sara. Sabi niya, oh yes, I read the call of the people. Yun ang masarap pakinggan. Masarap sa puso.
Alam mo, alam ko, marami sa inyo katulad ko. Asar na asar kayo sa politiko na bingi. Bingi-bingihan. Sigaw, ang lakas na ng sigaw sa mainstream media, ay sa social media, ayaw pa rin sumunod. Ayaw makinig kung ano-anong pinagagawa. Eto, I will fix the schedule, sabi niya. Unitin ko ha. Oh yes, I read the call of the people. Oh, narinig ko ang tawag ng Pilipino. Ano? Drug test. Narinig niya agad. Kailan lang? Ilang araw lang. Kinol si BP Sara magpa-drug test. Magpapa-drug test agad. Ilang araw lang ha. Oh, samantalang yung iba, taon na. Alam mo ako, si BBM, kino-call out ko na yan bago pa mag-eleksyon. Ano nangyari? Naglabas ng result sa St. Luke's. Naku ka. I will fix the schedule as there should be a third party involved in the testing and there should also be at least one laboratory so we can be assured that the results are validated. Yun, isa pang maganda. Hindi ka lang magpapatest for the sake of magpapatest. Magpapatest ka para sagutin yung sigaw ng taong bayan. So ano ibig sabihin? Dapat credible test. Kaya sabi niya dapat may third party involved. O, so may ibang na tumitingin. Dapat may pulahan doon. Dapat may dilawan doon. 'Di ba? Ibig sabihin, yung hindi lang yung magte-test, hindi lang si Sara, dapat may iba. At ang the best niyan, live. Mainstream media. Yun ang the best doon. Para sa ganon, walang kaduda-duda. Hindi yung, kasi hindi kami maniniwala, BP Sara, bigla ka na lang bukas. Meron ka ng result galing St. Luke's. Hindi, walang maniniwala sa ganon. Kailangan, gagawin mo na lang din, gawin mo na ng tama. Kung hindi mo lang din gagawin ng tama, huwag mo nang gawin. Kasi niloloko mo lang ang taong bayan eh. Halimbawa, magpapadrug test si BP Sara, bigla na lang may resulta. O, paano kung peke yun? Sabi ni Lady Tisay, isama na rin ang politikong magnanakaw. Susunod na yan. Oo. At ang sabi niya, there should be also be at least one laboratory. Ibig sabihin credible, dapat doon sila magpapatest. Siguro the best niyan PDEA. But abangan natin. Sige po, Andres Alcesto, noted po, sabihin ko mamaya kay Ma'am Loren. Ito po sabi dito ni Lady Tisay, isama na rin ang politiko, magnanakaw at bangag. Susunod na yan. Kasi pag pinangunahan, ito ang totoong leader, sinusundan. Let me repeat that. Ang totoong leader, influential. Leader yan, hindi sa title. Leader yan dahil ma-influensya. Yan po si BP Sara. Meron kasing iba leader because of their title. Sa madaling salita, lider-lideran. Diba? Pero pag si BP Sara ang nagsalita, ang daming sumusunod. Kaya pag yan nagpa-drug test, guaranteed po yan. Marami nang susunod. Marami nang magpapa-drug test. And wala nang choice si President Marcos kung hindi magpa-drug test or mag-resign. Yun lang yun. Mauubos din yan. I'm sure may mga susunod na mga retired generals. Basta marami yan. May mga politiko, may mga secretary. We will continue to call on the drug test. We will focus on that. We will call for the drug test. Hindi po tayo hihinto. Pangako yan. Kasi, itong drug test na ito, ako sa tingin ko talaga let's accept it. Hindi magpapadrug test si Marcos. Hindi yan magpapadrug test. Kaya, gawa natin ang plano kung paano natin maiikot na wala na siyang choice kung hindi magpa-drug test or magpa-resign.
wag na natin siyang bigyan ng excuses. So pag hanggat maraming magpapadrug test, hindi sila makaka-excuse. Always remember this, 2025 midterm election is coming. It's coming soon. Yan po ang kapangyarihan natin. Wag nating iboto yung mga mayor, governor, congressman, senator na hindi magpapadrug test. And I'm very sure marami pong magpapadrug test. Why? Because of election. Wala nang choice ngayon si Marcos. Kung hindi submit to drug test or resign, or magpapalusot na naman yan ng kung ano-ano na bigla na naman. Baka mamaya susunod dyan, meron na siyang result ulit sa Asian Hospital. Bigla-bigla. Diba? Yan, beats Baltero. BP Sara will lead the challenge. Yun nga eh. I mean, teritoryo po talaga pagdating sa droga ng mga Duterte. Nakilala ang Duterte, talaga sumusugpo ng droga. That's their, let's accept it. That's reality. Yan ang kalakasan ng Duterte. Galit talaga sa droga. Kaya ako, I give my time and my contempt to Duterte. That's why I love Duterte. Because alam nyo naman, matagal ko ng advokasya, galit ako sa adik. Ayaw ko talaga sa adik. Matagal na yan. Kaya nga pati vloggers, mas maganda magpa-drug test eh. How can we call on the president na adik tapos tayo ganun din? Diba? So, kaya gustong-gusto ko ang Duterte. Ang laki ng contrast. May anomalya. Di umano, na-addict si Marcos. And yet, ang Duterte, ang lakas ng sa drug war. Kaya, Pulong, pag nakita kita dito sa Davao, huwag kang magalit, huwag mo ako suntukin. Kasi hahalikan kita. Promise. Pag hahalikan, kasi ang gusto ko yung ginawa mong batas, yung inahai mong batas. O, sana matuloy po yan. Bahala siya, basta ano. Pero hindi ako bakla, Ang pogi-pogi ng katabi ko, hindi ko ginapang. Kung bakla ako, ginapang ko ito. Oh. The next performance will start momentarily.